Hello people! The people of the internet. Ito po ulit si Lennon. Hello, hello! At ako si Russell at welcome muli sa isa na nating episode ng podcast na ito, ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Hello, hello! Ayun! Welcome sa bago na naman nating episode, Russell. Welcome nun. And ano ba, pang ilan na bang episode ito? I think 11 na to. Ito na yung ating 11th episode. Pero, Grabe. before tayo magsimula, meron muna tayong Teka, maririnig kaya ito. Ay, bakit hindi? Sorry. Ay, hindi ko lang naririnig. Ay, ano po ito? Ay, Happy birthday to you! Thank you, thank you. Talaga. happy birthday, Russell! Yan! Hindi ko pala Thank naririnig. Sabi ko sasalita ako. Salamat sa pagbati. Ayun nga po, at the time of sa release ata nitong ating episode, mga birthday na po ito ni Russell. So, ayan. So, Yan, nasa kalendaryo pa naman. Nasa kalendaryo pa si Russell. Kaya, nasa dulo na ako ng Pebrero. sa dulo ng Pebrero. Nang normal na Pebrero pala. Oh. So, yun. So, ngayon po, itong episode natin na yan, birthday special ni Russell. Yes. And also, light tayo ngayon. Light talks. Wala kaming opening statement kasi yung mga opening statement namin minsan nananakot kaya wala na nakikinig. Speaking of, maraming salamat po sa mga sa mga patuloy pa ring nakikinig, sa mga sumusuporta at sa mga nagsasuggest ng mga topics na pwede natin pag-usapan. Yes, maraming salamat sa inyo. At sa mga patuloy na nakikinig nitong podcast na to, nais namin kayong batiin at pasalamatan. Especially number 1, doon sa aming bagong recruit, meron na kaming third member. Professionals na po kami. Meron na kaming ano nga ba sabi niya kanina? Brainstormer / producer. Yan, tama yan. And one of our avid listeners. So special shout out kay Badet. Yan, hello Badet. Thank you sa sa iyong mga suggestions. Kung meron din po kayong mga suggestions, don't be afraid, hindi po kami nangangain ng tao. So you just tell us po. So, Yes, hindi namin kayo judge, no? Hindi namin susukatin yung worth nyo bilang tao sa mga tanong na ibibigay nyo. I mean, yun nga sa tingin ko, yun nga yung magandang din ng Light Talks. Sources natin sa Light Talks, yung mga tanong at saka komento ng mga listeners natin. Sa tingin mo? Actually, oo kung gusto niyo pa po ng mga ganitong mga episodes na Light Talks lang tayo, you can send us yung mga questions lang ba, mga duda na mga simple ba? Parang ito may nag-request nito may nagtanong nito paano ba yan? Ano yung formulation nito? Kailan mo malalaman na kailan mapapasayo ang hindi sayo? Yun. Mapakalalim niya nun. Kailan diba? o paano mo malalaman kung Yan. nagiging sayo ang hindi sayo? Expert po dyan si Russell. Yung sa murang edad, meron akong distorted na sense of ownership. Ayun, siguro ang konteksto nito nun is relational. No? Yan, kailangan muna natin malaman yung context kasi kung gamit ang pinag-uusapan natin dito, syempre may mga malalabag kang batas dyan and makukulong ka on theft or robbery. Diba? Kailan magiging sayo yung hindi sayo? Or sa paano ba natin i-rephrase or i-reword yan? Yung
kailan mapapasayo ang hindi para sa'yo. Tama ba yun? Ay, kasi magkaiba yan eh. Pwedeng kailan mapapasayo ang hindi pa sa'yo Mm, at kailan mapapasayo ang hindi para sa'yo. O dapat bang mm. maging sa'yo? Yun din yun Oo, eh. 'di ba? Anong ano ba diyan? Siguro sa akin ang tingin ko diyan, merong ano, may special way ang kalikasan at the same time yung isang element na sumasakop sa ating lahat. Ano ka man kayaman, kalakas, ka-influential, kaganda, kabait, kasama, lahat tayo ay under the mercy of time. No? Nice, So, oo. hindi ito diskurso on philosophy of time, pero there is time has its own wisdom to tell you kung ano o sino ang para sa'yo at ano o sino ang hindi para sa'yo. Pero you have to trust time. Kumbaga, you really have to engage with time. Hindi mo Exactly, siya oo. papangunahan. So you just let time unfold. Otherwise, yun nga sinasabi, what is the greatest what is one of the greatest emotions ng mga taong yumayao? Yung regret, no? Bakit? Kasi they Ah, did not trust the process of time, 'di ba? Kung para sa iyo kasi nga naman, ibibigay sa yan eh, 'di ba? kaya Hmm. nga 'di ba sabi ano raw, give time to time. Yes, 'di ba? Allow time to do its thing, sa buhay mo. Actually sa lahat 'yan, eh, sa maraming bagay. Sa mga sugat, halimbawa, minsan kailangan mong bigyan ng oras, bigyan mo ng panahon na gumaling. Sa pagluluto, tumataas ata boses ko. Sa pagluluto, 'di ba? Oh, highly passionate ka ngayon nun. Sorry. Sa pagluluto, 'di ba, Oo, you have to pagka yung may mga special na mga putahe kailangan mo yung antayin, eh. Yung iba, ang batchoy alam ko kailangan ano yun, eh, pakuluan mo yung ano, yung karne ng 24 hours ata, hindi ko alam, 'di po ako marunong magluto ng batchoy, pero matagal yun. dahil diyan So, kailangan mong special antayin. shoutout kay, Robert dun sa kanyang Ay, oo. patchoy at, pansit molo. Bert, kung, napapakinggan mo 'to, alam na, Okay. nandito lang naman Natanggap ako po sa kami, natanggap kami. ano. Yan si Robert, nasa mall yan si Robert, eh. Oo, Ilonggo yan, eh. Tanong nga, tanong yung, may classic na ano diyan 'di ba, na anecdote yung nagtanong daw yung ano sa pare, "Paano paano mo nalaman na Ilonggo ako? Siguro sa lakad ko." "Bert, we miss you and, see you soon." Yan. Ayan. Pero nung tama ka diyan, alam mo nung 2020 during the pandemic, di ko alam kung bakit naging gano'n yung algorithm ng Facebook ko, eh. Yung puro Ay, ano yan, ano yan? pagkain. Kaya nanonood ako ng mga MasterChef at saka yung mga video clips ni Gordon Ramsay. Do'n ko lang Wow! natutunan na kapag nagluluto ka ng steak, to achieve yung luto na yung klase ng luto na gusto mo sa steak, you need to rest the meat. So you have to give it time to cook, kahit kahit walang apoy, 'no? So after mo siyang lutuin sa pan, after mo siya i-sear, kailangan mo siyang i-rest. Otherwise, 'pag hiniwa mo siya agad at sinerve mo, it will just bleed all around. Hindi siya magiging appetizing and hindi mo siya makukuha the way you desire it. And gano'n din sa maraming aspeto, kagaya ng sabi mo. Ayun, Mm. naalala ko lang. Oo, kasi kailangan mo yung ano, eh, timing yan talaga. Ano bang ano mo, Sel? Ano bang preferred mo na ano, na luto ng steak? Ano kasi ako, eh, um, anong tawag dun? Hindi yun medium rare. Medium rare nga ata yun, pero walang dugo-dugo. Mapula-pula pa. Feeling ko yun ang mahirap din yun i-ano, i-achieve kasi kailangan bantayan mo na hindi siya maluto na maging well done. At hindi rin siya masyadong rare o yung raw, yung madugo-dugo pa. Actually, ayoko nun. Pero gusto ko yung ano, yung mapula-pula kasi medyo juicy pa yun, eh.
Hindi, Napunta may tayo mga sa friends tayo pagkain. na culinary people 'no, kasi si Matt 'no, si Mateo and, tayo Ah, si Aldwin nakikinig nito, iba yung yo! rare sa raw baka Magkaiba, sorry po. yung raw hilaw talaga yun, hindi kinakain yun magkakasakit ka. Ano Yung ka? meron kasi ano, merong putahe na parang ano, meron siyang yung Jus yung spelling, parang Jew yata yung pronunciation nun or you, parang Latin kasi 'no. Parang yung juice, Iyus. pero juice Aha. kasi yung spelling niya, eh. Juice, Yung dugo, yung kulay red kapag nagluto ka ng steak, hindi daw yung dugo, parang juice daw yun. oo, iba yun, iba yun. Kaya iba yung ano, eh. Anyway, so punta tayo sa pagkain. Punta tayo sa kanina sa ano, Hindi kasi sa we have to give mapapasayo. Give time, time. Oo. para kumbaga if you want to achieve, uh, your desired condition, your desired end state, you also have to consider and trust the essentiality of time. And dahil diyan, siguro nun, there's no Mhm. such thing as late in life. Walang late vocation, walang late marriages, or Exactly, oo. late bloomers or 'di ba? Hindi, tsaka kasi rin Sel ano, eh, may kanya-kanya rin kasi tayong time. I mean, 'di ba sabi nga, "There is time for everything." Puwedeng time ko ngayon para sa isang bagay na concrete, puwedeng sa'yo, iba yung time na darating yun para sa'yo. Minsan kasi we tend to compare to other people kaya nagmamadali tayo. And ayun nga, ano, eh, 'pag nira-rush natin ang mga bagay-bagay, yung tinatawag namin nung high school kapagka yung mga assignment, "Ano yung assignment mo ngayon, ano, Mother Russia ba 'yan o ano?" Kasi kapag minadali mo, half-baked, tapos ikaw rin yung maano, ikaw rin yung magsisisi, ikaw rin yung mahihirapan. Now going back dito sa ano, kasi ang context naman talaga nitong question na 'to ay ano, eh, sa relationships, sa, ayun sa relationships, iisip pa sana ako ng ibang salita, eh. Pero sa relationships, 'pag minadali mo minsan ano, eh, baka hindi yung tamang tao yung ano, yung mapadpad sa'yo kasi minadali mo. O at the end, magiging bitter ka lang, magiging toxic ka lang kayo sa isa't isa. Kasi hindi pa yun yung right time o hindi yun yung right na ano, na tao, hindi yun yung right na situation kasi minadali mo. Yeah, kaya nga sabi nga ni Barry Manilow 'di ba, sa Somewhere Down the Road, 'di ba? Kasi minsan, love can be right, Mm, 'no? Sabi kasi niya dun 'di ba, "We had the right love at the wrong time." Oh, 'di ba? So kung puwedeng tama yung love, tama yung person, pero yung timing wrong, wala rin, 'di ba? wrong. So you really have to Exactly. ano, to discern properly yung elements na yun such as time. Kasi there are things na kapag ipinilit mo yung gusto mong mangyari, tapos Aha, hindi yun yung tamang time, everything might collapse and everything might be gone. Like wala ka nang magagawa and sayang yung naging foundations nun, 'di ba? exactly. And dun mo mare-realize na yun nga yung sinasabi mo magiging bitter ka kasi sasabihin mo, I don't deserve to have this kasi I never experienced it. Pero baka mamaya kasi, baka nasa atin, we are trying to force something na hindi pa niya time. 'Di pa niya time. Yeah. And bukod diyan actually, dun sa question ng giving time to time, ang isa pa sa akin siguro na mahalaga nating ano diyan, makita natin, kasi minsan yung idea natin ano yun nga, eh, paano mapapasayo yung dynamic, yung movement dun ay ano, eh, papunta sa akin, going Hmm. inside. Oo, no? Parang ano, kapag sinabi mo kasi mapapa sa'yo, may sense siya ng parang aangkinin, parang act of Aha. owning something or well, dahil nga relational, somebody, someone, 'di ba? In the first place,
is it the proper attitude when loving Exactly. somebody? Aha. Do we really have to own them? Kasi, di ba, even in songs, even in literature, parang sinasabi niya, ako'y sayo at ikay akin lamang. Akin Parang, lamang. Wow! di ba? Parang ganun, di ba? Parang, di ba delikado yan? Kasi ano yun, ang ganda na ano mo na Sel, tama yan, sa literature, sa mga pelikula, sa pop culture, na ano natin na-idealize natin na ang right love ay yung love na bumabalik, yung may sukli, yung anong tawag dun? Na may reciprocate, reciprocate. But I think ito sa akin lang to, ewan ko sa Sel, kung anong masasabi mo. Pero akin, it is not a matter of na maging sayo, but rather na ako mapasa kanya. So yung movement, imbis na papunta sa akin, papunta dun sa taong minamahal ko. I'm loving without expecting yung reciprocation, yung sukli, nung pagmamahal na yun. Ito, hindi pala high school, sorry. College students tayo nito. Isa to sa mga inspirations bakit I took up Levinas for my thesis. Yung quote and quote, philosophy of love ni Levinas na ang tunay na nagmamahalan, kailangan asymmetric yung pagmamahal. Hindi siya dapat pantay. Or ideal. Kasi kapag reciprocated nga yung pagmamahal, parang I love you too. 'Di ba? Oh, nasuklian ko na eh. So, wala kang maaano sa akin. Wala kang masasabi sa akin na hindi ko nasuklian. Pero kapag mas mahal ng isa yung isa, kapag may problema, somebody will cling to the relationship, no? Yung pretext naman Oo, kasi nito nagmamahalan kasi yung dalawa. So yung exactly. ibang mga kaso, syempre labas muna sa argument, no? Yung asymmetry ng love, parang dun ko nakikita yung sinasabi mo. Oh, speaking of Levinas nga, 'di ba? May yung ano ni Levinas is that um ako as a subject bilang ako, ang problema ko ay yung magmamahal ako. Yung reciprocation, yung pagmamahal Nasa pabalik sa sa kanya na akin, yun. nasa sa kanya na yon, exactly. Oo. Ibigay niya Kaya o nga hindi, magmamahal ako. oo, kaya nga may posibilidad na yun, 'di ba, ano natin is kailan mapapasayo ang hindi pa sa'yo o puwede bang I mean, kailangan ba talagang mapasayo? Kasi at times may mga tao rin na talagang minamahal lang natin from the distance, 'di ba? Yes, Na hindi yes. mapapasayo. Yeah, also remembered yung tinuro ng professor namin ng philo nung kay Kant, no? Birthday ni Kant kahapon eh. Ay, kailan Immanuel ba? Kant, but at least he tried. Immanuel Kant, but at least he tried. Kahapon ata, Yung kahapon. sa Pure critic of reason, judgment ni Kant. judgment. Oo. Yung I think na-discuss ko yata ito in one of our episodes, yung disinterested interest. Oo, 'Di ba? Kapag gusto mo yung isang bulaklak, 'di ba? Dahil gustong-gusto mo siya, no? Yung parang isa sa mga tendencies natin ay pitasin siya para mapasa atin siya. Pero kapag pinitas natin, mamamatay eh. And eventually it will lose its beauty. Pero if you will just show disinterested interest, kumbaga you admire it, you really appreciate it, pero you leave it kung nasan siya nag-grow, kung saan siya talaga nagiging maganda, for others, eventually others will be able to behold its beauty. It's something noble and it's something na only humans can do. And I think isang magandang factor din yun to consider kung itong paano mapapasayo yung hindi para sa'yo. Baka kasi yung ibang mga taong nag engage dito, kasi syempre yung iba, they or tayong lahat naman, we also like to experience genuine love, no? To love and be loved, no? As we are. So, baka kasi we are engaging with the wrong questions. Kaya
ito yung naging theme natin sa tamang usapan na 'to. Kinalaman din diyan yung ano, 'di ba? May isa pang tanong na classic na bakit hindi ka crush ng crush mo? Oo, Yan 'di yun ba? eh, 'di ba? Naging movie yan, eh, Oo, yung 'di ba? tanong na yan, oo. Kasi oo nga naman 'no, kapag 'pag crush ka kasi ng crush mo hindi mo siya crush, eh, ay baka mali ako. Ang nakakatawang ironic dun kasi 'di ba, isang praile tapos isang isang singleton yung nagkukuwentuhan tungkol sa mga ganitong bagay. 'Di ba? Parang sa mga podcast siguro ng couples o mag-asawa yung host parang mas makikinig ka kasi 'di ba, they're Oo. living out the theory, eh. The the theory. Pero tayo parang diagnostic thinkers na naman tayo dito. Just diagnose, things and what people do. Pero yun nga, ba't nga ba hindi ka crush ng crush mo nun? I think ano eh, importante kasi yun nga, balik tayo dun na ano, na yung movement ay palabas. I mean, 'pag naging crush ka ng crush mo, yun ang pinakamagandang bagay na mangyayari sa'yo. Trust me by experience. Wow. 'Di ba? Pagka bumalik Yun yung nga, ano, yung, yung feelings, 'di ba? That's very, oo. Kumbaga nasuklian nga yung term, eh, pero oo, hindi siya sukli, eh. Kapag ano, eh, kapag kasi nga kapag sukli nga transactional siya kasi parang bayad, sukli. Yung mas malalim pa kasi yung kuwan ng Pilipino diyan, eh, yung kapag yung binibigay mo, binabalik din hindi kasi siya binabalik sukli, parang balik ginagawa din siya ng sa'yo. pagtingin. Oo, Oo, oo. 'di ba? Masaya yun actually. But yun Yes. nga, yung sinasabi natin, it does not matter kasi problema niya yun. Ang Mm. problema mo ay yung yung crush. Yung crush, which is very, infatuation yun eh. Yun yung Oo, pinaka-basic eh. Yung attraction pa lang yun eh. Yun yung pinakaunang masasabi nating stage eh. Ano nga ata yun, masasabi ng preparatory kasi hindi mo naman masasabi talagang stage yun ng love ng relationship eh. Pero dun pala, ewan ko, ako ang nakikita ko doon, di ko alam kung tamang sabihin na there is a mark ba? May parang ano, evidence ng ng primal instinct siguro na matatawag nating mga oo. tao to give out, to go out, to transcend ourselves. Kasi we are Totoo going 'yan. out eh. Totoo 'yan kasi I mean, even kahit gaano pa ka-limited yung language before, mapapansin mo yung talagang inclination ng tao to really offer themselves sa isang reality, sa isang phenomenon, sa isang entity na talagang yun nga kinaa-attrakan nila, 'di ba? Just look at how ancient civilizations operate, 'di ba? Parang yung yung mystery, 'di ba? They love that mystery, yung glimpse ng eternity or infinity na merong trace yung mga taong minamahal natin. 'Di ba? Look at how they sacrifice people and things and animals dati. Parang gano'n, eh, gano'n yung ano, I mean it's not I'm not talking dun sa religious sense but rather yung sa cultural sense bilang tao, Oo. sociological nature nun natin na kapag we are really attracted and we deeply care about something or someone, we really have that inclination to go outside, go beyond our what we consider as normal and kwan lang natin, ordinaryo sa atin, we offer it all. We try to surpass even our own limits para doon Exactly. sa gusto natin na makamit o makasama for a lifetime, 'di ba? Feeling ko kasi rin ang problema, wow, 'di ba? Napaka-diagnostic problema. I mean, feeling ko kasi sa modern society, sa sa lipunan kung saan tayo nabubuhay ngayon, yung mentality natin kasi is very ano eh, um, individualistic in the sense na yung talagang center of all things ay yung ako, yung anong makakabuti sa akin. We calculate things
na depende sa kung ito ba yung makakatulong sa akin, ito ba ay makaka-satisfy at makaka-gratify sa akin. Kung hindi, ibig sabihin masama yun. Kung makaka-satisfy sa akin, kung mapapa sa akin, ibig sabihin mabuti yun. So, dun din pumapasok, yung idea na kailangan mapasa akin, kailangan maging crush din ako ng crush ko. Kasi kung hindi, Oo. bad yun. Kaya nga siguro, 'di ba nga na may mga coinage na 'yan, yung tinatawag nating commitment issues. I mean, Yan, yan. this is not to invalidate it or to demonize it, 'no? Pero ano ba yung ano, ah, ah, well, diagnostic yung medyo diagnostic nga yung approach itong usapan na 'to. What is at the heart of that phenomenon called commitment issues? 'Di ba? Ang ang perspective diyan, ah, I am afraid to commit kasi baka magkamali ako, baka maling tao, baka mali yung Ayan. situation. So, I will wait for the right time, right person. Pero this is the most ideal thing eh. Ideal siya. Kaso lang, may fault tayo eh. Meron tayong flaws as yung nature natin as humans. Meron siyang malaking fault and doon nagsisip in, doon pumapasok yung solitude, no? The problem of solitude. Kasi nga, we are created to be with. Diba? Meet sign ni Heidegger. Diba? To be with. We really belong, no? And yung solitude for many, as in for the majority of humans, is very scary. Kaya, the end of the day, even if we try to live up to that quote-unquote commitment na di baling matagalan as at least tama yung tao. Pero minsan nagfo-fall short tayo doon, napupunta tayo doon sa maling choices and nag spiral down tayo. Kaya kapag nadala tayo, kapag we really fell hard and apparently walang sumalo, we really we really fell deep into that crisis na baka there's no more for parang ganun, no more for me. Oo. Very traumatic yan, eh. Trauma Yes, yan, eh. the trauma, oo, nandun yung Mm. trauma. Tama, tama yan. Yun nga, eh, kanina pinag-usapan natin yung give time to it. Pero at the same time, wow, time. Pero but at the same time, ano, eh, minsan justification din natin yun, eh. Dahil natatakot tayo, dahil kina-calculate natin. We are the modern mind is almost programmed to calculate things. Alamin mo muna kung ano yung risk at yung ano, minsan gano'n tayo, eh. We care more do'n sa calculation ng risks kaysa yung doon sa mismong experience, do'n sa mismong ano, that you are loving, magmahal ka lang, yun lang naman talaga yung ano, eh, yung tinatawag sa'yo, eh, magmahal ka, mahalin mo. Kasi hindi mo kailangang isipin kung babalik ba, kung ano bang mangyayari. Ang importante na nagmamahal ka, eh. Kaya nga ngayon napag-usapan na natin na tayong dalawa na ano, isang single at isang praile nag-uusap sa mga ganitong bagay. Siguro may iba Oo. magtatanong, teka Lennon, ikaw praile ka, puwede ka bang mag-inlove, puwede ka bang ano, magka-crush? Opo, puwedeng-puwede. I mean, dapat nga, eh. Kasi kung hindi, kung wala kang love bilang praile, bilang religious, walang kuwenta yung vocation mo. So, kailangan maka-feel ka ng love. Pero siyempre, yung attraction mo sa isang tao as exclusive, hindi mo puwedeng hindi ko puwedeng i-act out yun, hindi ko puwedeng angkinin yung taong yun. Kaya sa Yes, akin talaga, yung talagang I can only love her from a distance. Kasi alam ko sa sarili ko yung limitations na kung ano yung tawag ng buhay ko. totoo yan. Yung fidelity, it's not something na being imposed upon. Kasi once i-impose mo yun, mangyayari diyan, ah, may breaking point tayo. And we will end up may sisisihin tayo. It's either the system, society, we blame the other person, we blame families, we blame ourselves. Parang ganun eh. Whereas kung if you will freely offer it, you freely give it, mas noble eh.
mas meaningful, 'di ba, kapag ino-offer mo siya. And yun nga, sa tingin ko, yung take away ko diyan sa kwento mong 'yan, being loved or being loved back is not the end state. It's meant to be a part also of the journey. And all of this experience of loving is just a journey. We should never look at it as a station. So parang, okay, station 1, I felt attracted with someone. Station 2, I will act on it. Ah, Station 3, dapat, ito yung dulo station, dapat mahalin niya ako. Kasi kapag ganun, anong way forward mo dun? Everything will be bland. Kasi na-meet mo na yung ano mo eh. Kapag parang gusto mo i-conquer lang lahat, parang hindi rin siya yata going outside of yourself. Parang it's again serving your own ano lang, gratification. And that's not love to begin with. Kaya nga kung nakikita natin, for you, kung yung profession of vows or yung ordination mo is the end state, magiging problematic yung ano mo, yung ordained life mo or yung professed life mo kasi ano na, after that, kung na-conquer mo na yun. Hindi siya katulad ng ano eh, ng studies na parang graduation talaga. Parang, matatapos to sa graduation. Kaya nga, di ba, commencement exercises siya eh. Kasi it's just the start of ano eh, of the, of what really matters. Di ba? Of what you have been preparing for. Di ba? yun nga rin eh. Yun din actually yung idea nung mapasayo, nung maangkin mo. Yun yung idea nun eh, na parang end na yun eh. Kaya Oo. maraming relationships na kung kailan sila nag-settle down, Tsaka sila naghiwalay. kinasal, saka naging problematic. Kasi ang program lang sa isip ay, okay, hanggang kasal, ito na yung pinaka ano. No, 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 no. Ano yun? Umpisa pa yun ng bagong stage eh. Yes, that's true. Totoo yan. Kasi nga, pag ganun nga yung mindset natin na parang this will be the end, ano eh, hindi kasi ito movie, hindi to Exactly. teleserye eh, di ba? Sa tingin ko, we also have to grow, no, doon sa aspect na yan. Actually ako, pagka nanonood ako, itong mga nakaraan natatawa ako kasi di ko alam ang trip sa akin ng algorithm din eh. Ikaw nagbanggit mo nga kanina yung algorithm. Akin itong mga nakaraan lang siguro 2 weeks ago. Pinapakitaan ako ng mga 80s tsaka 90s na mga rom-com movies. Sabi ko, anong problema nito? Nangaasar ba 'tong algorithm sa akin? Pero Grabe yun, ng AI. Kaya siguro baka 'di pwede ba? natin pag-usapan yan sa ibang episode. Actually, Yung oo. Kasi AI, grabe parang ang AI minsan ngayon eh. iniisip mo pa lang, parang yun na yung lalabas sa algorithm mo. Lumalabas Grabe, na. grabe. Pero yun nga, 80s, 90s na rom-coms. Ako, I like to imagine kapag nagustuhan ko talaga yung pelikula, yung story, kahit libro, nagustuhan ko yung libro. I always like to imagine, ano kayang mangyayari dito sa mga characters after After nito, nung ano, di ba? ng chapter. Kasi hindi eh, minsan ganun tayo na last chapter, okay, yun na yun. Tapos na yung kwento. Yeah, Hindi. Meron pa. May karugtong pa. yung epilogue, no? 'Di ba? Kaya galit ako sa mga tragedists eh. Yung mga pumapatay ng bida. Galit ka kay J.R.R. Martin. Daming pinatay na bida. Kasi ano eh, meron akong kwan may penchant ako to imagine na what if, di ba? Ayun, um, that, those ano, siguro, before asking, tama pala, sorry, let me restructure. To be able to really have a richer and more meaningful experiences of things, especially love, we have to really begin asking the right questions. Yan. 'Di ba? Uh, and consider talaga the right factors. Hindi lang yung, hindi kasi lahat talaga magtatapos sa muka, sa itsura, no? Tama ka dun eh. Yung mga, 'di ba? May mga marami tayong accounts na niyan na mga narinig at na encounter even
doon sa mga naging kaibigan din natin. All good during the dating stage. Oo. Tapos nung talagang they were beginning to settle, na nadi-disappoint sila kasi yung pala yung tunay na ugali, iba pala dun sa dating ugali nung nanliligaw, something like that. Di ba? Parang, that leads me to another question kasi light talks to eh. Oo. Ano bang masasabi mo nun? Dun sa ah, matagal na nanligaw, hindi ko alam kung sino, kung lalaki o babae kasi minsan wala naman nagre-restrict dun kung sino yung manliligaw. Pero mahaba yung courtship, tapos dating, o sagot sila agad, tapos magkakakilala na lang during the process. O Siguro tamang ano, definero, o nakakalito ba? O hindi. kailangan mo ulitin? Okay Nagets lang, mo? okay lang. Sige. Nagets ko. Kayo po nagets niyo. Pero ayun. Feeling Ako ko kasi hindi. Sige, go. may ano kasi ko hopeless romantic, wow. Medyo traditional ako. Pero at the outset, ang gusto ko munang i-clarify is that depende yan sa inyo. Kayong bahala. Kasi mararamdaman niyo naman yan sa sarili ninyo eh. May mga hindi rin natin pwedeng sabihin na, ito yung statistics. Ilan yung mga nagtagumpay na sinagot agad at ilan yung mga nananatili na may mahabang ligawan. Depende yan kasi sa bawat Totoo yan. relationships. Totoo. Hindi siya one size fits all eh. Exactly. Pero nandun pa rin ako sa yung traditional na give ample time dun sa ligawan. Kasi it's a time, yung unang mga buwan, mga araw nun is a time of na chance para dun sa nanliligaw to put his best foot forward. Pero at the same time, beyond that first months, first days, it's also a time na magkakilanlan at makapag-discern. Ito ang term ay discern, hindi lang basta-bastang mapag-isipan o mapagdesisyonan, pero discern, ibig sabihin mas malalim. To discern the person, na ito ba talaga? Can I see myself being with this person in Yes. a stable, committed relationship? Kasi yun nga, nabanggit mo na kanina minsan kapag nag-fail yung relationship, saan natin isisisi? Sisisihin natin yung institution, sisisihin natin yung ibang tao, Correct. Even ourselves, no? We will even blame ourselves. ourselves. We will we will be distrusting of ourselves. Sabihin natin, I don't deserve happiness. Siguro I am meant to be single for a long or for my entire life kasi I think I'm difficult. O kaya the other way around. No man, no woman is trustworthy enough. No, Aha. they will all betray you, etc. Baka kasi we will have to really look deeper. Kaya tama 'yon, discernment. One of my favorite Lennon quotable quotes na Wow. nakuha ko when on I was at the crossroads of my life way back in 2013, no. Sabi ni Lennon, o baka may iba nagsabi, si Lennon lang yung nag-retweet. Discernment is usually we know discernment kasi nga discernment is sifting 'di ba? Nagsasala ka. It's not only choosing good over bad or good over evil. At times, and many times in our life, discernment appears in the form of choosing the best among the so many goods. So hindi lang siya between good or bad or lesser evil to the uh, eviler. Pero minsan ang daming good, no, na nakaharap sa iyo, nakahain sa iyo, whether it's jobs or opportunities or yan, relationships. Pero sana hindi tao, no, yung mga choices. Maganda si ganito, mabait si ganito, tapos matalino. Dalawang good. Oo. But rather, pero yun nga, well, uh, theoretically, yes, parang ganun. Kumbaga, at times, life will present us so many good.
no, good things. And discernment plays a vital role by choosing the best among these Exactly. many good, no. Actually, yun yung mas mahirap eh. Kasi choosing between a bad thing and a good thing, yun madali yun actually. Oh, as long as ano, you have your values. Oo, alam mo yung values mo tsaka clear yung Oo. mga bagay-bagay, okay yun. Pero pagka dumating na marami ng gray areas, marami ng Yes. complications between two good things, napakahirap mag-decide. Yun papasok yung discernment eh. Yes. Kasi ang term dito ni Jean-Paul Sartre ay ano eh, the paradox of choice. Yes. Although Sa iba sobrang iba laya yun. natin, Oo, wala tayong ibang choice kundi pumili. pumili, exactly. Yeah. We are condemned to be free. Wow. Wow, di ba? Grabe yung Naipasok. ano. Naalala ko pa yung existentialism classes ko. Pero ito, isang practical thing na natanggap ko during my discernment module with one of the finest thinkers also of our time, Father Jose Kilong Kilong, Jesuit priest. No? Presidente ng LST or Presidente ng Ateneo, hindi ko matandaan. Ang Ateneo ata. Sabi niya, sa discernment, you just, no, siyempre mga Jesuits eh, so medyo ganun. No? You, you just have to look at three things. Sabi niya, kailangan yung tatlong bagay na to present, hindi pwedeng isa absent or dalawa absent. You have to look at these three things. Kapag meron tong tatlong to, uh, very much likely, no? Hindi 100%, pero most likely, tama yung magiging discernment mo. Kapag meron daw peace, may joy and may love. No? Pag may peace, may joy and may love. No? So Peace, with joy, love. choosing the right person to be your partner for a lifetime, if during this time na nagkakakilanlan na kayo and sa araw-araw na nagkakasama kayo, nag interact kayo with each other, if you are feeling peace and love and joy with the company of that person, baka doon na rin natin masasagot yung tanong ng the right one for you. Nice yan. Otherwise, kasi pwedeng possible bang magkaroon ng peace without joy and love? Yes. If yung peace na tinitingnan mo dyan is yung external lang na state of quiet, it can be. Pero peace here is something much deeper. And it involves yung, yun nga, yung capability ng joy and love to exist within one's heart, no? Hindi lang siya state of quiet na hindi ka disturbed ng problems or serenity in the sense na dahil alas 6 ng umaga wala pang dumadaan na jeep o tricycle sa lugar niyo. Yung capability, yung capacity ng heart mo to also store joy and love. No? Kasi joy can also be present pero there is no peace. If you are looking at joy as externally, yung tawa lang, yung parang tawa-tawa ka lang lagi kahit pinipeke mo, 'di ba? And love, if love is distorted, yes, sure, it can exist without peace and joy. Pero is it genuine love? We'll never know. Tingin mo diyan nun? Tama eh, kasi nga, you can be peaceful, quote-unquote, peaceful, na hindi ka naman talaga genuinely maligaya, na wala talagang love. Kasi yung peace na yun ay yung peace lang na ng comfort zone. Yes. 'Di ba? You can be joyful, quote-unquote, nung walang love at walang peace. Kasi masaya ka lang sa sitwasyon mo. Masaya ka lang, ayaw mo nang lumabas, ayaw mo nang mag-improve. Puwedeng yun nga, ganda ng mo Sel, it is really love. Kasi I think it can only be love kapag nandun din yung dalawa, yung peace tsaka yung joy. Oh, Kaya kaya hindi siya pwedeng may absent. 'di ba? Yan po, napaka-expert talaga si Russell sa mga Hindi, peace, we owe it to joy, and those who love. discern for us also. Kaya it's I think it's also a healthy thing
to really be able to to share it with somebody, to consult, no, or to discern with somebody. Kaya kahit 45 minutes pa lang 'to, isang suggestion ko na 'yun na if you are really serious about someone or something, meron kang plano sa buhay mo and gusto mo talaga mag-succeed and gusto mo talaga maging happy with somebody, you you really may consider finding yourself a mentor, spiritual director for that matter. Pero yung gusto ko yung term na ginamit ni Thomas Green, ah, co-discerner. Co-discerner. Kasi hindi siya magiging exclusive for religious leaders, no, or seniors na minsan entitled lang dahil may mga titles pero they do not really function well. You really have to look Lalim, for ah. yourself a prudent co-discerner or mentor. And again, ano yung requirement? Sabi nga ni Father Kilong-Kilong, yun nga ulit, yung three elements na yun. Kung habang kausap mo yung taong yun o kasama, nandun yung tatlong elements. Kasi minsan baka fear, baka takot, lalo na kung meron kang issues with authority, no? Or father or mother figure, di ba? So yun, you have to look at that. And ako, I can attest to that. It largely helps. Oh, tsaka discernment naman talaga kasi is minsan kasi na ano natin na ang discernment ay very personal, very individualistic, very sa interior mo lang. Actually, no, discernment is ecclesial, it's communitarian. Kailangan magdi-discern ka kasama ng iba. May magga-guide sa'yo. Kasi pwedeng sabihin mo nagdi-discern ka, pero ang naririnig mo lang ay yung ano eh, yung sarili mong boses, yung self-justification mo. Kasi yun talaga sa loob-loob mo yung gusto mong um, maging direction nung iyong pinagdi-discernan. Hindi yun authentic. Kaya kailangan mo ng kailangan mo ng sasama sa'yo na hindi niya sasabihin na dito ka pumunta, dito ka umupo. Kung hindi, sasamahan ka niya sa proseso. And going back, yun nga, nasabi natin nung umpisa pa lang, give time to time. Trust the process. Give time to the process. Yan yung discernment eh. It will take time. Ngayon, sa context ng pinag-uusapan natin, sa relationships naman talaga kasi ito eh. So, malaking decision ng relationships eh. Kaya kailangan talagang sineseryoso natin to na pinagdidiscernan. Kasi ang problema, kapag ka ang nasa isip natin sa relationships ay temporal lang, parang parang instant noodles lang na kuha mo na agad, pagka ayaw mo na, you can always you can always change. You can Hmm. always hanap ka ng bago, 'di ba? Kasi gano'n na yung tinuturo Yan sa ang atin ng sign of our of times natin sign ngayon. of the times, oo. Society natin eh. Kaya sisisihin natin yung institution, bakit itong kunwari ang kasal halimbawa, kasalanan ng ng matrimony kasi bakit siya indissoluble, dapat Oo. hindi gano'n. Hindi, Kaya eh. divorce tayo, push natin ng divorce. Alam mo tapos we tend to blame the previous generation. Pero if there is a certain value na makikita mo sa kanila, ah, marami sa older generations natin, 'di ba? 'Pag ngayon sobrang tanda na tapos mag-asawa pa rin, parang we just admire them or sobrang tanda na pari pa rin. Parang, "Ay, Oo, ang galing naman po." As if talagang pinanganak silang pari na or pinanganak silang mag-asawa na parang hindi exactly, nagkaproblema. parang hindi nagkaproblema. Oo, tapos we just admire them na, "Anong sikreto niyo, anong sikreto niyo?" Ta's hindi naman natin wala rin tayong balak pakinggan. Kasi we just blame the entire institution and the previous Exactly, generation for screwing us up na bakit ganito tayo ngayon, 'di ba? Pero they really had a fair share of infidelities and violence and mas malala pa nga siguro sa iba, eh. And yet yeah. they really chose, no?
Kasi volition it's willing. And it's not only kapag agreeable o pleasurable yung time, Mhm, di exactly. ba? And this also, dahil relational to, it doesn't mean a relation na romantic lang or for married or Sa lahat, boyfriend oo. girlfriend. Sa lahat Even 'to. those who are pursuing or embracing vocations to single blessedness and even the holy orders or the religious life, no, Mhm. consecrated life for that matter. Falling in love and staying in love, sabi nga ni Pedro Arupe, di ba? Oo, 'yan, Di staying ba? in love. Mas mahirap 'yun kaysa sa falling in love. Kasi Oo. madaling ma-attract, eh, madaling nung isang araw wala akong pamasahe sa bus, may I mean may pamasahe ako, walang pansukli sa'kin yung bus driver. Yung kasunod ko si baby girl, si baby girl ang tawag ko dun. Pinautang niya ako ng dos para ayan, sabi ko, "Ay in love na ako." So, I mean madaling ma-attract, madaling ma-fall in love, pero to stay in love, yun yung ano, yun yung challenge. Yun yung Mm. mahirap talaga, stay Pero in what love. does it do? Sabi ni Pedro Arupe, di ba? Fall in love, stay in love. It will decide everything. Oh, 'di So ba? what makes you, what impels you, or what pushes you, what drives you to decide? You also may get to to look at it. Kung pleasure lang ba, kung good times lang ba, personal healing ba. I mean, let's normalize being honest with ourselves and not be 'Yan. simply pushed by expectations and pressures of the external world around us. We can be honest, and kung makita natin na for us, kung sa tingin natin hindi siya ganun ka-pure, it doesn't mean na end na yun and na we have to condemn ourselves. No, it's actually the opportunity to be better, to improve, to grow, 'di ba? So we have to be also forgiving of of ourselves at times kapag makita natin ganun tayo, 'di ba? Ayun. Grabe lumalim na yung ating light topic. Ano naman 'to? Parang I was tawag dito, dinner, tapos yung Aha. kasama ko, niyaya ako mag-dinner. Sabi ko, "Anong gusto mo kainin?" Sabi niya, "Yung light lang kasi gabi na." Sabi ko, "Sige, Delikado yang ano mga bang ano bang gusto mo?" Kasi ako pabor din ako sa light, yung mga prutas o gulay, yun nasa isip ko, prutas, oo, gulay. oo. Sige, initially napagkasundo namin, Burger King kami. Light, 'di So, ba? we drove for Burger King kasi nga tinapay, so walang kanin. Ang Pinoy kasi pare, ewan ko diyan sa Spanya kung Mabigat may din yun. kanin pa diyan. Ang Pinoy kasi, yung tinapay dito light, 'di ba? Kasi Oo, nga, yan ang ang idea mabigat dito natin, ay eh. kanin. Pero we end up eating sa Pares. Yung Pares kami. Tapos nag-extra rice pa kami, 'di ba? 'Di ba Yung mga parang ano, light parang dinner. Parang ito 'yan, light parang talks ito, na exactly. nauwi dito, 'no. So, Maganda alam mo 'to nun, actually, sige, Hindi, hindi, go, go, sorry. go lang. 'Di, alam mo, naalala ko kasi itong mga 'to, natutuwa ako dito kasi these themes or topics are close to my heart. Kasi Aha, ewan ko, hopeless romantic din ako tapos medyo ako dun sa phenomenology of love, Medyo may penchant ako diyan dati nung nasa philosophy student days ako. Naalala ko nagkaroon pa nga ng philosophical hour sa seminary ta's ang oo. topic ng debate ay should seminarians be allowed to have a girlfriend? Kumbaga allowed in the sense na Ah, tolerated. oo, Tapos tolerated. nandun ako sa pro. Ako yung proponent, 'di ba? Ang Oo, pinagsangkalan ko yung ko dun, "Hindi, you really have to experience love and ganyan-ganyan." Napaka-idealistic. Actually, if you're already inside, it's tama din na yung discernment, tamang mahaba talaga yung formation, 'no? Kasi by getting to know yourself better, you also eventually grow to understand
your vocation and your charism, no? Mhm. Kaya we should really be forgiving talaga and normalize whenever seminarians leave. Kasi ito, gusto ko na i-attempt na sagutin yung pinakatanong ng kuwan na 'to, eh. Paano mapapasayo yung hindi para sa'yo? Hindi. Hindi mapapasayo yung hindi para sa'yo. Hindi mapapasayo yung hindi para sa'yo, 'di ba? Kaya kung nasa sa'yo 'yan and hindi ka convinced sa para sa'yo 'yan, you miss the point. Kasi kung in the first place naniniwala kang hindi 'yan para sa'yo, kahit para sa'yo siya as willed by God, you'll miss the point. That's what happened to many love stories and salvation history na, Sadly. 'di ba? So if you're really praying, if you're really anticipating for the right person, if you're claiming for that right person to show the right love at the right time, you really have to trust the process and be really there. Otherwise, pag may pinadala sa'yo o pag may kumatok na sa puso mo, then you miss the point, ah, yun na yung tragedy do'n. You'll end up Mm. in regret. Kaya Dun papasok yung regret, exactly. value every moment, every person that you encounter along the journey. Hindi naman namin sinasabi dito sa usapan na 'to na, sige mamingwit kayo ng kung sino-sino tapos Hindi, engage in dun papasok yung ano, eh, dun meaningless ano. dun Hindi, papasok yung talagang discernment. correct, correct. Tama 'yun. 'Di ba? 'Di ba? So, ngayon, hindi na siya a matter of questioning kung kailan mo malalaman na para sa'yo ang hindi para sa'yo, but rather, ah, anong gagawin mo kapag na-encounter mo na yung para sa'yo, Ayan. 'di ba? Kasi mahirap ding sagutin yung paano mo malalaman kung para sa'yo ang para sa'yo. You will really have to look into your values, yung values mo, yung discernment mo, marami kang titimbangin dun. At 'pag sinabi nating marami, hindi siya parang workload o parang to-do list na check, 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 hindi. You really have to just be there. As in just be there. If yung situation requires you to do nothing, just do nothing, but just be there. 'Di ba? Parang if you're falling in love with someone, you don't have to do everything. Hindi mo kailangan ipuwersa na dapat araw-araw kayong tumatawa. Hindi kayo dapat araw-araw gumagala o araw-araw may selfie o araw-araw kayo nagsasabihan ng I love you, ng good night. If the situation requires you to do nothing, to say nothing, just say nothing, do nothing, but be there. Be 'Di there. ba? Mhm. Just be there at the moment. Kung ma-realize nyo na even in the most boring times, even in the most dull of moments, if you still enjoy the company of each other, you still find peace, joy, and love, wala nang wala nang ibang sagot doon, kundi you found the right one. Kaya the next question is, anong gagawin mo? Ano dapat mong gawin, di ba? Ayun, yun yung ano ko dyan, main takeaway ko dyan. Di ba? Very passionate, di ba? I mean, naalala ko tuloy yung kanta, di ba? Sabi ng kanta, di ba? We had the right love at the wrong time. Minsan ganun eh. Minsan, nandyan na, pero di mo napapansin, di mo na-appreciate. Hindi pa yun yung panahon. O pwede rin na ini-imagine mo na yun, pero hindi pa rin yun. Hindi yun eh. Kaya nga importante yung discernment. Importante Yes, yung pagnilayang maigi yung tao. Saka kung ano yung implications ng magiging relationships. correct. Kasi at the end, ito, trivia. Wow, trivia. Sa canon law. Wow, sa canon law. Kung kayo po ay magpapakasal, pero ang nasa isip ninyo, bago pa kayo ikasal, ang ideya ninyo ng kasal
ay, okay, kapag nagkaproblema kami hiwalayan ko lang din 'to. Pagka gano'n po ang ano, ang inyong mindset, it will Invalid. make invalid, magiging null yung inyong kasal. Oo. You have to be aware of what it entails, of what it implicates. Kung ano Kaya yayakapin hindi niyo. exactly, kaya hindi siya kasalanan ng institution. Kasi ikaw yun, dapat yung voluntad mo, yung will mo, yung yayakap doon sa reality na itong relationship na 'to ay una, it entails faithfulness, it entails a loving relationship between a man and a woman, and it entails indissolubility na hindi ito madi-dissolve ng kung sino man, Yes, 'di that's ba? true. Kung hindi mo yayakapin 'yun, yung mga 'yun, hindi ka pa handa. Hindi pa talaga hindi mo pa binibigay yung sarili. Kaya nga babalik tayo dun sa sinasabi namin kanina, hindi importante na maging crush ka ng crush mo, hindi importante na mapasa sa'yo, ang importante na mapasa kanya ka, na ibigay mo yung sarili mo. Yun kasi yung movement ng love, yung palabas, yung papunta sa kanya. Hindi importante yung papunta sa akin. Kung babalik papunta sa akin, thank you, dahil yun ay problema na niya. So yun, ito ang ating ating light topic for today dahil birthday ni Russell at Yes, and napaka-passionate ni Russell sa usapang sa pampag-ibig. Kasi talaga ano ako talaga, isa yan sa napakagandang bagay na mararanasan ng isang tao. actually, oo. Sa lahat sa atin, if you do not have an experience of love, if you have not loved even once sa buhay mo, nakakalungkot yun. I, I pity you if that is the case. Kasi I think isa yun sa sa mga experiences na dapat maranasan nating lahat. Kasi very enriching yun. And malaking influence nun sa kung sino tayo ngayon, sa kung sino tayo magiging. Totoo, and ano, tawag dito, not really theologically, no? Pero may sinabi si C.S. Lewis diyan, if there are people in hell, uh, maybe possible kung anong klaseng tao yung nasa hell daw o yung kung ano ba ang impyerno, na it's a place kasi where if you are finding a place wherein you will not be ever disturbed by love, that is hell. So dun sa hell wala talagang love na nag-exist. So if you're trying to imagine what kind of state of life hell is, it's a state of life wherein love cannot and does not exist. And if love exists there, ang minamahal mo lang sarili mo, 'di ba? Ayun. Anyways, Napakaganda ng kwentuhan ito nun. 'di ba? Ako, sa suggestion na sabi ko na, kaya sige nun. Ikaw, ano bang maisa-suggest mo diyan? Ano bang maisa-suggest ko? Ano ba masasuggest ko? Ang masasuggest ko po ay um, if you are in a committed relationship, if you are in a commitment ng consecration halimbawa, o kayo ay seminarista, um, yun, iaano ko lang yung yung kay Russell, yung discernment with a co-discerner. Iaano ko yun, isi-second motion ko yun. Na be open sa mga nasa relationships, especially normal na mayroong mga rocky roads. Be open to intervention. Be open that other people, hindi yung mga chismoso, but other people na you trust, that you know that can help you, your relationship man yan, or your vocation, to guide you, to accompany you better, to accompany you as a co-discerner. No? Huwag tayong matakot kasi minsan may tayo may stigma sa paghingi ng tulong sa iba. Lagi tayong I should be independent, I should do it by myself. No, 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 no.
trust din. Laging ano yan, question, ang una nating usapan ay trust the time. Now, trust also other people to accompany you. So, yun yung aking suggestion, no? So, anyways, yan po ang ating Yes. episode for today. And Update before, muna siguro. Oo, yes, before. sorry. Go, go, go. Update. Update para po dun sa in-announce namin nung last week, no? Yes, So, yes. wala pa po kaming exact date kung kailan yung magiging meet up natin. Wow, meet up, 'di ba? So we are again extending the invitation for those who are interested para lang po, katulad ng sinabi namin last week, this will be just a meet up for people who care for the same questions. Hindi naman ibig sabihin na kailangan nyo ng magkapareho ng opinion namin. Yes, And, yes. di ba? If not really sharing the same questions, sabi ko nga, we do not share the same questions, but we have same interests for such questions. Exactly. Wag po kayo mahiya kasi hindi naman namin ire-record. Hindi po 'yun hindi po 'yun Oo, magiging kwentuhan lang talaga siya. kwentuhan lang talaga, oo. To Para lang help po and reach and mm. to expand also this initiative, itong podcast na to. Kasi ito very 'di ba, kung mapapansin niyo cherry picked yung dito, themes. Oo. O baka may mas napapanahon o mas kailangan tutukan ng pansin. Or kung meron kaming mga nadi-discuss pero hindi napapalalim, yun, kayo yung makakapagpalalim nun. Kasi may mga insights din kayo. Isang So, yun. siguro, isang weekend. Tapos, Yes, yes. tayo. Oo. 28 na nga pala ako. No? Salamat ulit sa pagbati nun. This is a very Birthday special cell. special episode. Kaya dahil dyan, allow me to share this as a closing nitong episode na to. Yan. This is from Father Pedro Arupe, Jesuit, no? SJ. It's practically a prayer, pero sa tingin ko napapanahon. Pero attributed to kay Pedro Arupe, pero ang talagang sumulat ito si Joseph Wellan, SJ. And excerpt lang to. Ito yung excerpt, and I quote, "What you are in love with, what seizes your imagination, will affect everything." Or who you are in love with, who seizes your imagination, will affect everything. They will decide what will get you out of the bed in the morning. Diba? So nasagot mo na dyan yung tanong ng Nescafe, kung para kanino ka bumabangon. What you do with your evenings, how you spend your weekends, what you read, whom you know, what breaks your heart, and what amazes you with joy and gratitude. Kaya sabi dito, fall in love, stay in love, and it will decide everything. Muli po, ako po si Russell. At ako naman po si Lennon. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Thank you. Salamat po. Magandang gabi. Thank you. Happy birthday, Russell. Thank you.